Ang isang koneksyon sa lupa at dagat sa pagitan ng Panay, Negros, Cebu, Bohol, Leyte, at Samar ay dahan-daang nagiging isang katotohanan. Tatlong malalaking proyekto sa infrastruktura ang nakatakdang itayo sa Cebu, ayon sa mga opisyal ng kagawaran ng Public Works at Highways Central Office. Ito ang 4th bridge ng Mactan-Cebu na nagkakahalaga ng 76 na bilyon pesos, Mandaue-Consolacion Liloan Coastal Road na nagkakahalaga ng 31 bilyon pesos at ang Lapu-Lapu Coastal Road. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang mga opisyal ng lungsod ng Lapu-Lapu, na pinamumunuan ni Mayor Cindy King Chan, ay nakipagpulong sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, DPWH, at mga international consultant para sa pagtatayo ng Coastal Road at 4th Bridge na tulay sa lungsod ng Lapu-Lapu. Sa panahon ng pagpupulong, sinuri nila ang mga pag-update ng proyekto, pag-aaral ng pagiging posible, at timeline ng konstruksyon ng mga proyektong ito. Ang paglalaan para sa unang yugto ng proyekto ay nagkakahalaga ng 320 milyon pesos. Tulad ng para sa 4th Bridge Project, sinabi ni Colledos na wala pa silang pangwakas na petsa para sa pagsisimula ng pagtatayo nito. Inihayag niya na ang tulay ay itatayo sa pamamagitan ng isang Private-Public Partnership (PPP) na pamamaraan. Ang tulay ay itatayo sa Barangay Ibu sa lungsod ng Lapu-Lapu at kukonekta sa Mandaue City, malapit sa Kensaga Bridge. Sinabi ni Colledos na sa kanilang pagpupulong noong Lunes, July 21, 2025, tinalakay lamang nila ang final design ng tulay. Sinabi rin niya na magkikita silang muli upang talakayin ang petsa kung kailan magpapatuloy ang proyekto. Ang Mactan ay home to two export-oriented manufacturing economic zones at ang Mactan-Cebu International Airport, ang pangalawang pinakaabalang gateway ng bansa, kasama ang ilang mga hotel sa klase ng mundo at mga beach resort. Sa kasalukuyan, ang Mactan ay konektado sa pangunahing isla ng Cebu ng dalawang tulay binuksan ng 1,237-meter na Marcelo Fernan Bridge noong 1999 at ang 864-meter na Sergio Osmeña Bridge ay binuksan noong 1972, parehong mga tulay sa buong Mactan Channel at e-konekta ang mga lungsod ng Mandaue at Lapu-Lapu. Ang isang pangatlong crossing ang 8.5 km na Cebu-Cordova Link Expressway ay kasalukuyan ng operational, na nag-uugnay sa bayan ng Cebu at bayan ng Cordova. Samantala, sisimulan ng Kagawaran ng Transportasyon, DOTR, ang mga operasyon ng pilot ng Cebu Bus Rapid Transit, Cebu BRT. Ayon sa kalihim ng transportasyon na si Vince Dizon, hindi bababa sa 70,000 mga commuter ang inaasahang makikinabang mula sa mga operasyon ng pilot ng sistema ng bus sa tatlong istasyon, Fuente, Cebu Normal University, at Cebu South Bus Terminal Station. Ang kalihim ng transportasyon na si Vince Dizon ay ginalugad ang posibilidad na payagan ang mga bahagyang operasyon para sa matagal na naantala na Cebu Bus Rapid Transit, CBRT, na proyekto, isang hakbang na naglalayong dalhin ang mass transit system na magamit ng mas maaga para sa mga commuter. Samantala, matapos ang paggugol ng maraming taon sa pipeline, ang new container port sa Cebu, sa wakas ay magsisimula na ang konstruksyon. Ang mga gawaing sibil para sa bagong Cebu International Container Port, NCICP, noong Miyerkules, February 5, 2025, opisyal na nagsimula sa isang ceremonial na groundbreaking sa Barangay Tayod, Bayan ng Konsolasyon sa Hilagang Cebu.
Dumalo ito ng kalihim ng transportasyon na si Jamie Bautista, Korean Ambassador sa Philippines Lee Sang-hwa, katulong sa Pangulo sa Visayas Terence Calatrava, Consolacion Mayor Teresa Alegado at Vice Mayor Joannes Alegado, at Francisco Comendador III, General Manager ng Cebu Port Autoridad, CPA. Naroon din ang mga kinatawan mula sa Export-Import Bank of Korea, KEXIM, at ang Korea na kontratista na HJ Shipbuilding and Construction Limited. Ang 16.9 bilyong pesos, proyekto ay nakikipagtulungan sa mga gobyerno ng Pilipinas at Korea, at World Bank. Ang KEXIM ng Korea ay magiging financing sa paligid ng 10 bilyon pesos habang ang natitira ay may iwan ng pambansang pamahalaan. Ayon kay Bautista, ang proyekto ay nagpapahiwatig ng isang bagong panahon ng industriya ng maritime sa Cebu. Idinagdag na hindi lamang ito makikinabang sa base port ng isla kundi pati na rin ang pang-ekonomiyang tanawin dito. Ibinahagi ni Ambassador Sang-hwa ang parehong damdamin, at inaasahan na mapapalakas nito ang ugnayan sa pagitan ng mga bansa. Samantala, sinabi ni Mayor Alegado na ang proyekto ay nagsilbi bilang testamento ng papel ng Cebu bilang isang commerce hub sa mga rehiyon ng Visayas at Mindanao. Ang NCICP ay inilaan upang ma-decongest ang container terminal at dagdagan ang kapasidad ng pagpapatakbo sa Cebu Base Port, ang pinakaabalang port ng bansa at ang pangunahing gateway sa gitnang Visayas at kalapit na mga region. Una nang ipinakilala noong unang bahagi ng 2000, tulad ng karamihan sa mga proyekto ng infrastruktura ng malalaking tiket sa bansa, nagdusa ito ng makabuluhang pagkaantala. Noong nakaraang November 2024, binigyan ng gobyerno ng Pilipinas ang go signal upang iginawad ang kontrata sa Korean Shipbuilding Company upang simulan ang konstruksyon at inaasahang makumplito ang NCICP sa pamamagitan ng 2028, sinabi ni Bautista.